Ang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about trusting in God's providence. And our scripture is all about Matthew chapter 6 to 26 to 7. Look at the birds of the air, they do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you, by worrying add a single hour to your life? So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, yung verse na ito is naglalayong ipakita na ang Diyos ang nagpapakain at nag-aalaga sa mga ibon na hindi nag-aalala o nagtatrabaho upang mag-imbak ng pagkain. Kung kaya itong gawin para sa mga ibon, gaano pa gaano pa kaya sa mga tao na mas mahalaga sa Kanya. So, ipinapakita nito na hindi natin kailangan mag-alala tungkol sa ating mga pangangailangan dahil ang Diyos ay tapat sa Kanyang pagpapala at pagbibigay ng lahat ng kailangan natin. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung teaching natin is providence ay may tatlong kahulugan. So, the first is preservation. So, ang Diyos ang ating tagapag-ingat. Alam naman natin lahat yon dahil siya lang naman ang nakakaalam ng ating tadhana at oras. Siya din ang nagproprotekta sa atin at nagpapapanatili ng ating buhay. Second is government. So, ang Diyos ang ating pinakamataas na namumuno dahil tulad ng sabi ko, nasa Kanya lahat. Siya ang nagpaplano, siya ang may alam ng lahat ng mangyayari sa iyo. Siya ang may kontrol sa lahat ng bagay at siya ang namamahala sa ating mga pangyayari. So, last teaching is provision. So, ang Diyos ang ating tagapagtustos. Siya ang nagbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan sa tamang oras at paraan. So, hindi naman yan ibibigay ni God kapag hindi pa oras para ibigay sa atin. Kasi, syempre, pag binigay niya kagad yun sa atin is hindi yun swak sa plano niya. So, yung plano ni God is nasa right time and right place. Dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is trust in God's ability to preserve. So, magtiwala na kaya ng Diyos na ingatan at protektahan tayo mula sa anumang panganib at kawalan. Second, trust in God's sovereign control. So, pagtitiwalaan natin na ang Diyos ang may control sa lahat ng bagay mula sa pinakamaliit na detalye hanggang sa pinakamalalaking pangyayari sa ating buhay. So, last application is trust in God's sufficient provision. So, magtiwala tayo na ibibigay ng Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan sa tamang oras at sa tamang paraan. So, dadako na tayo sa ating last part which is our discussion. And our discussion is all about how does understanding God's providence help us increase our faith in God. So, para sa akin, ang pagkakaunawa ko sa providence ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng kumpiyansa at pananampalataya. Kasi, alam natin na siya ang may kontrol sa lahat ng bagay. So, hindi na tayo kailangan mag-alala tungkol sa kinabukasan o sa ating mga pangailangan dahil may katiyakan na tayo na ang Diyos ay nagbibigay ng tamang solusyon sa bawat sitwasyon. So, ang gantong uri ng tiwala ay nagpapalakas sa ating pananampalataya at nagbibigay sa atin ng kapayapaan sa gitna ng mga pagsubok at alalahanin natin sa buhay.